Hi guys, vlog muna tayo para like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the bell para updated kayo lagi. Topic natin ngayon, yung marami nagre-request, ulitin ko na lang to. Alam nyo na yung about pointing, drying out pointing, drawing kasi iba yung nakasanayan, yung alam nila yung paano alisin yung excess moisture sa katawan ng manok. Pero ito yung tuturo ko sa inyo, maglalagay tayo ng moisture sa manok. Ida-dry out mo muna ang manok mo during the keeping period. In 3 days. Walang tubig. Walang tubig. Tapos lalagyan lalagyan mo lang ng raisin, pasas every after meal, AM and PM. Wet feeding ka dyan. So 3 days to 5 days wala ka ng tubig. Ngayon pagdating sa day of the fight, during the pointing major yung final pointing sa cock house, lagi mong hawakan yung paa ng manok. Baka umiinit ang paa niyan, nadadry na yung manok, mag-o-off na. Di hugasan mo yung paa, hugasan mo maigi. Sa paa kasi tatanggap na ng moisture ang katawan ng manok. Yan, o kaya yung puwet, hilamos. Huwag mo nang painumin kasi may mga bloodline naman na talaga, lalo na yung mga old line, they can take dryness, pero wag mo sila lang gugutumin to the point na empty lang sila pero hindi sila yung gutom na empty. Wag mong hintayin tumain ng puti na maliit lang na may butas sa gitna. Sinlaki ng coin natin na may butas sa gitna, yun ang ideal sukat ng urate dropping na puti para tarian mo na yan. Pero pagka nawala na yung puti na yan, sumunod na yung parang tubig na parang mucus na lang, gagalaw na ang manok, iinit na pa yan, ibig sabihin off na yan, gutom na manok. Ine-empty mo lang ang manok at saka inaalis mo yung moisture. Yan ang pointing. Ayan ang sinasabi siya, you dry out mo muna ang manok. Tapos saka mo, kung umilikot na, hugasan mo lang yung paa, umiinit, lagi mong hawakan ng paa ng manok. Yan ang sikreto. Dali lang naman ang pagmamanok makakuha kayo ng magandang bloodline, maayos ang paa, hindi tihaya, hindi taob, hindi piki, matarian yung maigi, makapagpahinga ng maigi, hindi nagkasakit, may point niya na maigi, malamang kayo sa panalo. Huwag niyo masyadong i-complicate ang pagmamanok. Madali lang ang pagmamanok. Good bloodline, health, tas may point mo maigi, matarian na maganda, magpe-perform na maganda yan. We don't work out chicken kasi nasa bloodline yan. Avoid stress in chicken. Make your chicken happy and they'll make you happy. Ganun lang ang sistema. Huwag niyong bigyan ng tubig during the keeping period. Tapos bantayan nyo na lang yung hipo. Tignan nyo kung maluwag yung paa, walang restriction, maluwag ang paa, okay yan. Pero lagi nyo hawakan ng paa ng manok para malaman nyo kung mag-o-off na. Kailangan malamig ang paa ng manok, hindi mainit. Mananalo yan, magkakat yan. Kasi pag uminit ang paa niyan, hindi magkakat yan. Okay? Halloween ngayon, medyo nagre-relax ako rito, solo ko pool. Shout out nga pala kay Enteng Makaraig, Toto Bartolay, kay Ray Ramos, kay Giselle, aka
barkada ng anak ko, mga anak ko, naka sa Bangkakers. Punta nga pala ako kanina sa mga barkada ko dyan. Gagaling ng claret nila. Ang dami nilang claret. Puro claret. Old school claret. Ang gagwapo na. Gagaling mga white legs, pearl legs. Yung mga old cockers, maraming claret yan. Pero yung mga new cockers, wala siguro. Kukunti lang ang may claret. Hindi maaaring wala kayong claret sa farm nyo. Importante yan eh. Foundation stock yan. Meron pa nga yung mga kaibigan ko kanina. Gaganda na white hackle nila. Grabe. Anyway, enjoy lang natin ang buhay ha. Siya nga pala, yung mga gumagawa ng kalokohan, huwag nyo nagtigilan nyo yan. May nahuli sa Texas, namimilay, isang grupo, may nahuli yan ng lolob ng manok. Ayan, hindi naman magagawa ng kalokohan yan na